5 minuto kasama si Jesus na nakasakramento. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen! O kabanal-banalang Jesus, sa Eucharistia, bihag ng pag-ibig, na nananatiling tahimik at sa kadakilaan sa bawat tabernakulo ng mundong ito. Naroroon ka, puno ng kapangyarihan at awa, ngunit nag-iisa, dahil maraming kaluluwa ang nakalimot sa iyo. Jesus, maamo at mapagmahal, na nagbigay ng iyong buhay para sa amin sa krus. Nais mo pa rin na ang bawat puso ay lumapit sa iyo, napakinggan ang iyong tinig at tumugon sa iyo ng may taos-puso at malalim na pagmamahal. Panginoon, dagdagan mo ang aking pananampalataya upang lagi kong makilala ang iyong buhay na presensya. Turuan mo akong sundin ang iyong halimbawa, mamuhay ng may awa at pagmamahal sa lahat, tulad ng pagmamahal mo sa amin. Ipagkaloob mo sa akin na lumakad sa iyong katotohanan, maging ilaw at saksi ng iyong ebanghelyo. O Jesus, sa Eucharistia, gawin mong ang aking puso ay mahalin ka ng walang humpay, na araw-araw ang pag-ibig na iyon ay lumago, at upang sambahin kita ng may kababaang loob, katapatan at isang makapangyarihang pananampalataya. Ngayon pumapasok ako sa isang kapilya, kung saan ka nananahan, isang santuwaryo na simple at mapagpakumbaba. Bagaman ang anyo nito ay katamtaman, ang lugar na ito ay naglalaman ng kabanalan. Ito ang lugar kung saan naroroon ang Diyos. Sa maliit na kapilya na ito, nararamdaman ko ang kapangyarihan ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Ito ay isang lugar kung saan ang mga naghahanap ng kapayapaan, taimtim na nagtataas ng kanilang mga panalangin, o nananabik sa pakikipagtagpo sa iyo, ay maaaring maranasan ang iyong pagmamahal at iyong presensya. Ito ay hindi lamang isang espasyo ng panalangin, ngunit isang lugar ng pagkikita sa kapatiran, pagkakaibigan at banal na pagkakaisa. Isang lugar kung saan ang biyaya at kabanalan ay sagana ng labis. Sinabi ng mga santo na, kung ang mga mata ng ating kaluluwa ay bubuksan, makikita natin ang libu-libong nagniningning at maringal na mga anghel. Araw at gabi na nakaluhod sa harap ni Jesus sa Eucharistia sa mga tabernakulo ng mundo. Bagaman ang sangkatauhan ay walang malasakit, ang Diyos ay hindi kailanman nag-iisa, sapagkat ang mga anghel ay palaging sumasamba sa Kanya. Palaging nagpupugay sa Kanya ng walang humpay. Mula sa pintuan ng kapilya, pinagmamasdan ko ang altar na may mga kandila na marahang nagniningning. Sa bawat panig, ang kumpisalan, kung saan maraming kaluluwa ang nakatagpo ng kaaliwan, kalayaan mula sa kanilang mga kasalanan at sakit, upang bumalik sa kapayapaan ng Panginoon. Ang mga bangko na gawa sa kahoy, isang bentilador na dahan-dahang umiikot, at ilang malambot na ilaw ay lumilikha ng kapaligiran ng katahimikan. Isang babae ang maingat na naglalagay ng mga bulaklak sa altar, nang may walang hanggang pagmamahal at debosyon sa Diyos. Ang pari ay lumitaw, taimtim na nakatayo sa harap ng altar, tahimik, handa nang ipagdiwang ang banal na sakripisyo ng misa. Mahal kong kaibigan, sa pagmamasid, maaari mong makita lamang ang isang pamilyar na eksena ng banal na misa. Ngunit, inaanyayahan kitang tumingin muli, sapagkat sa Eucharistia na ito ay nakapaloob ang isang bagay na mas banal, isang pambihirang himala na nangyaya. Sinimulan ng pari ang pagdiriwang ng misa. Ang perpektong alay ni Kristo na nababago sa altar na ito, ang bukal ng mga espiritual na pagpapala na. Kapag nakilahok ng may pananampalataya at pagmamahal,
ay pumupuno sa atin ng hindi mabilang na biyaya. Ang misa, ang pinakamalalim na panalangin, ang alay na higit na nakalulugod sa Diyos. Kapag itinaas ng pari ang konsagradong ostiya, naniniwala ako ng buong puso ko na sa kanyang mga kamay ay naroon si Jesus, tunay na naroroon at buhay sa kabanal-banalang sakramento. Ni isang sandali ay hindi ko inaalis ang aking mga mata sa kanya, sapagkat nakikita ko roon ang pag-ibig, kababaang loob at walang hanggang awa ng Diyos para sa sangkatauhan. Sa isang tabi nakikita ko ang kumpisalan, ang lugar kung saan hindi mabilang na nagdadalamhating kaluluwa ang nakatagpo ng pagpapagaling at kaaliwan sa absolusyon. Dito, sa pamamagitan ng pari na kumikilos sa lugar ni Kristo, ang mga nababagabag na kaluluwa ay nakakatagpo ng pakikinig at kapatawaran. Ang espasyong ito, bagaman tahimik, ay banal. Ito ay isang lugar kung saan ang mga kaluluwa ay nakakabawi ng kapayapaan, kagalakan, at bumabalik sa mapagmahal na yakap ng Diyos. Ito ay isang sandali ng patuloy na biyaya, kung saan ang bawat puso ay pinagagaling at dinadalisay upang tahakin ang isang bagong landas sa liwanag at pag-ibig. Sa harap ko nakikita ko ang mga tapat, mga anak ng Diyos na nagsisikap na panatilihin ang biyaya at mamuhay ng lubos sa pananampalataya at pag-asa kay Kristo. Kapwa sa langit at sa lupa, ang sagradong puso ni Jesus sa Eukaristya ay minamahal at pinupuri magpakailanman ng walang humpay. Naniniwala kami sa kanyang tunay at banal na presensya sa sakramento, isang espiritual na pagkain na nagpapakain at gumagabay sa buhay ng bawat isa sa amin. O sagradong puso ni Jesus, inilalagay ko ang aking pananampalataya at pag-asa sa iyong walang hanggang pag-ibig. Puso ni Jesus, pusong nagliliyab ng walang hanggang pag-ibig, sindihan mo ang lahat ng lamig at kawalang malasakit sa akin. Nakikiusap ako sa iyo, puso ni Jesus, na hipuin mo ang mga puso ng mga naliligaw upang makilala nila ang kanilang mga pagkakamali, magsisi at baguhin ang kanilang buhay. Hinihiling ko sa iyo na alalahanin mo ang mga kaluluwang naghihingalo at sa iyong napakalawak na awa, tanggapin mo sila sa kapahingahan ng iyong nakakaaliw na mga bisig. Naway ipagkaloob sa atin ng sagradong puso ng Eukaristya ang isang malalim na pananampalataya at isang ganap na pag-asa, kasama ang isang mapagbigay na pagmamahal sa ating mga kapatid. O maamong puso ni Jesus, maging ikaw ang pag-ibig na gagabay sa aking buhay. Mahabaging puso, huwag mo kaming pabayaan kailanman at panatilihing malapit ang mga kapatid na naliligaw. O kamamismisang puso, naway ang aking pagmamahal sa iyo ay lumago araw-araw ng higit na malalim. Pag-ibig, kaluwalhatian at pasasalamat magpakailanman sa sagradong puso ni Jesus. Mahabaging puso, inilalaga ko sa iyo ang lahat ng aking tiwala, sapagkat kinikilala ko ang aking kahinaan, ngunit inilalagay ko ang aking pag-asa sa iyong walang hanggang awa. O sagradong puso ni Jesus, maawa ka at ipagkaloob mo ang mga pagpapala sa mga naglilingkod sa iyo. Kay Santo Papa Francisco, sa mga obispo, sa mga pari, at sa mga diakono. Puso ni Jesus, ikaw na inaliw ng mga anghel sa iyong masakit na paghihirap, aliwin mo kami sa lahat ng aming espiritual at pisikal na paghihirap. Alalayan mo kami sa oras ng aming kamatayan, upang kami ay makaalis ng payapa, nagtitiwala sa iyong pagtanggap. Sagradong puso ni Jesus, naniniwala ako na ang iyong pagmamahal sa akin ay walang hanggan.
Protektahan mo ang aking pamilya, ang mga kabataan, ang mga bata at ang mga matatanda. Naway ang iyong sagradong puso ay makilala, mahalin at tularan ng lahat. Naway dumating ang iyong kaharian. Naway ang iyong awa ay umabot sa lahat ng lugar. At naway palagi naming maitaas ang mga salita ng papuri at karangalan sa iyong kabanal-banalang puso. O maamong puso ng mahal na Birheng Maria, patnubayan mo kami sa landas ng kabanalan. Mapagmahal na puso ng aming ina, iligtas mo ang aming mga kaluluwa. O matamis na puso ni Maria, iligtas mo kami at akayin mo kami sa landas ng biyaya ng Diyos. Amen. Kabanal-banalang sakramento, iniaalay ko sa iyo ang aking pananampalataya, aking pag-asa, at aking pag-ibig. Patawarin mo ang mga hindi pa naniniwala, hindi nagmamahal sa iyo, hindi nagtitiwala ni sumasamba sa iyo. Naway sa lupa at sa langit, ang mabuti at mahabaging puso ni Jesus sa Eukaristya ay purihin at luwalhatiin magpakailanman. Naway ang kanyang puso ay mahalin at sambahin magpakailanman. Sa lahat ng lugar, sa lahat ng bayan, nang walang humpay. Amen.